Hi, home searchers! Welcome to a luxury house tour because for today we will explore this massive ultra-modern house here in Ayala Alabang Village, Muntinlupa. My name is Eva and I am your real estate broker friend. Now let's start the mansion tour. Ayala Alabang is the most upscale subdivision here in the south. Tahanan nga daw ito ng mga rich and famous at napakaganda ng location nito dito sa subdivision kasi malapit lang to sa Madrigal Business Park at nakita nyo naman kung gaano kalapad yung facade dahil ang lot area nito ay nasa 611 square meters at ang floor area about 1,085 square meters at ang orientation niya is facing east or morning sun. Kaya swerte daw mga ganung bahay. As in 4 levels to. Kaya papasukin na natin para makita mo na ang yung future house. So let's go! Magugustuhan din to ng future homeowner na car enthusiast. Kasi naman 12 car ang kasya dito. As in 12 cars! Meron ka ditong parking. Ito open parking. Tapos ayan, medyo elevated tong space natin kaya mataas dito. Pero ito yung hindi covered. Kung gusto mo ng covered, merong part doon. Mamaya ipapakita ko sa inyo kasi meron talaga itong basement. So 4-level house siya. Yung basement, nandun yung mga covered parking. Pero parang talagang excited na akong ipakita sa inyo uli yung interior ng ating modern mansion. Kaya akyatin na kagad natin. Let's go! We are here sa elevated porch. At napaka-massive din ang iyong hardwood made of kamagong na main door. Meron pang automatic door lock system. Bago ko nga ipakita ang yung future house, syempre request ko rin na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos na magagandang bahay. At ngayon nga, pasukin na natin! And welcome to your jaw-dropping beautiful house here in Ayala, Alabang. Dito palang pagpasok ng door dito sa ating foyer. Marami na akong nakikita mga features. Ito, meron ka ditong pwedeng paglagyan mo ng mga things, no? Pag bago ka lumabas. Ano siyang cabinet, no? Tapos meron ka na kagad ditong door. At ito na nga ang uunahin natin. So, let's go na. And this is a huge den. Fully air-conditioned. Actually, itong buong bahay talagang lahat may AC na. Tapos, ang magandang part nitong den na to, may access mo sa swimming pool. Pero bago makarating sa swimming pool, meron ka ditong shower area. O, mag-shower ka muna bago ka mag-swimming dahil ang lapit lang dito sa swimming pool. Tapos, ito yung kabila. Ito naman yung toilet. Check natin. Very private. Meron ka pang glass door dito. Ito may frost. O, ayan, may bidet ka. At magandang part nito is yung sauna. Let's go. Wow, may sauna talaga. I think kasya dito kahit mga hanggang maximum of 3 person. Kung may mga friends ka o kung dalawa lang kayo. Ang dami daw health benefits ng sauna eh. So, bago ka mag-swimming, pwede ka muna mag-sauna or after mo mag-swimming, yan, mag-sauna ka na. Tapos, meron ka rin ditong sink, tapos may mirror, may lights pa yung mirror. At ito nga area na to, accessible ito dyan sa swimming pool na silipin lang natin. Ang ganda ng access itong sauna area dito sa may swimming pool. Pero mamaya natin talaga to explore. Babalik muna ulit tayo. Tapos, may mga cabinets din dito. Another access at mula sa iyong side garden or sa swimming pool area. Nakita niyo naman kung gaano talaga kalaki ang yung sliding door. Tapos may mga security screens kaya. Ayan na may mga design pa yung ating ceiling sa side. Ito naman pwede mo rin siyang gawing TV room kasi ito na yung parang pinaka pwede mong convert as your entertainment room. May mga shelves na rin, mga cabinet. So nasa unang room pa lang tayo ha. Pansin ko talagang oversized ang mga rooms ng ating mansion. Labas na tayo. From your den, babalik tayo ulit dito sa foyer pa lang ha. At may another door. Ang tawag naman nila dito ay salon room. May sarili kang salon sa iyong house. At meron pa siyang hair washing station. So parang talaga na nasa mga salon. Kapag ito naman ang looks ng iyong salon room, actually double na rin to as massage room. So, pwede ka maglagay dito ng bed. So, kung may mga home service massage, pwede mo itong gawing room na yon. Malaki din siya.
Punta na tayo sa living room. Let's go. At dahil nga 4-level house to, ito yung bahay na may elevator. Hindi pa lang siya gumagana ngayon, pero dahil 4 levels, ngayon nasa second floor siya. Mamaya ituturo ko sa inyo na naka-open siya doon. Medyo malaki rin. Tapos merong intercom ang iyong house. Kung ganito ba namang kalaki, talagang I think necessary ang intercom. At napakaganda ng accent wall na to, made of wood. Pero alam niyo ba, hidden door din to sa papuntang powder room. Diba? Hindi talaga halata. Pero pag tinula ko siya, ayan, mapupunta tayo sa powder room. So kung galing ka sa labas at kailangan mo mag-powder room, eto na agad. At malaki rin ha. Siyempre, elegante. And meron ka dito ng mirror. Tapos ang gaganda nitong mga walls na to, may mga design. And you have your mirror din dito na may lights. This your elegant looking powder room na hindi obvious kapag naka-sara siya. Para lang siya talagang decorative wooden wall. At hindi pa tapusan, yung una, yung pangalawa, ito naman siya. Ito naman access papunta sa iyo. Daily kitchen. As malaki yung door nito. Very impressive, no? Yung kanilang mga doors. Pero pag nandito ka naman, parang regular door lang siya. At malaki ang iyong daily kitchen, dirty kitchen. Pero super size siya, oh. Hindi to ang main kitchen. Ako syempre yung show kitchen natin. Syempre maganda yon, bongga. Pero ito yung daily kitchen mo, accessible dito sa iyo. Pwedeng pantry area or nandito na kasi lahat yung mga circuit breaker at saka ang dami ha. So, ito na yung parang nandiyan na yung mga electricals. Tapos, puro mga storage na to. Nice din, no? Itong kanilang daily kitchen. Talaga namang super size at accessible din. Papunta sa ating show kitchen. Papunta yan doon. Pero later na yan. Para hindi kayo masyadong malito, babalik tayo dito sa door na to. O, diba? It looks like a regular door. Pero sa labas, hindi siya obvious. Yan na natin. And welcome to your grand living room na may double height ceiling at kita niyo naman ang ganda rin ng chandelier. Maganda rin yung ating geometric design na ceiling treatment. Talag namang ingrande itong area na to. Pag tinignan mo din sa taas, may mga glass din, na mga fixed windows at napakaaliwalas nga ng iyong living room kasi may access ka dito sa swimming pool area. May sliding door na tempered glass, may security screens. At pagbaba natin, eto na nga ang iyong swimming pool. At kung natatandaan nyo, galing tayo kanina dun sa sauna. Ayun yun, yung den. So from the den, pwede ka na kagad mag-swimming. From the living area, pwede rin mag-swimming. At meron pa itong mga water feature. So this is your activity area. Tuwing umaga, pwede kang mag-lapses. Balik tayo dito sa ating living room. Dito sa living room, meron ding floor-mounted AC. Actually, dalawa siya, Daikin brand. Inverter type. At pupunta tayo din sa lanay. Let's go. Your living rooms opens your covered lanay. Meron siyang sliding door at meron ding security screen at accessible din dito sa dining area na meron ding sliding door at security screen at napakalaki nga ng iyong covered lanay. Pwede kang maglagay dito ng mga outdoor furnitures. At pupunta tayo dito sa may swimming pool area. Again, kasi ang ganda ng swimming pool. May garden ka dito sa side na to. Tapos mataas din naman yung fence. So, yung privacy mo, very good. Kasi pag nag-swimming ka nga, syempre naka-swimsuit ka, diba? Kaya very private itong part ng swimming pool na to. At may mga stairs din siya, oh. Tapos meron ka pa ritong walkway papunta dun sa other garden mo. What can you say about your swimming pool? Mahilig ka ba mag-swimming? Nakita nyo kanina, meron tayong water feature doon na pag inon yan, may parang falls na lalabas. Malaki pa tong garden naman dito sa backyard. Ayan, no, hanggang dito. Garden pa rin siya. At meron nga tayong basement. May access dito sa staircase na to, papunta dun sa basement. Pero mamaya tayo pupunta sa basement pag nandun na ulit tayo sa iyong kitchen. Ito tayo muna sa papuntang dining area. Pero mas madali niya matatandaan kapag dito tayo papasok sa living room ulit. Let's go.
Kapag ganito naman talaga kaganda ang bahay mo, no, kailangan mo itong interior design. At kung kailangan mo ng interior designer, pwede mo akong tawagan kasi meron tayong mga friends na interior designer. At ito na nga ang door going to your kitchen and dining area. Sliding door lang din siya at very smooth yung pag-glide. So, para naman makontain yung labig ng yung living room, kaya nilalagyan nila ng division. At ito nga yung door. And this is your huge dining area. Nakita niyo na naman to. So may repetition yung ganitong style ng ceiling treatment na may mga geometric design. So parang bagay yung chandelier, no? So dito yung iyong dining set na I think kasha kahit mga 10 to 12 seater. May AC na rin. So fully air condition yung iyong dining and kitchen area. Tapos ito uli yung ating wood design. Pero this time wala na dito mga door. Talagang design na lang siya. And you have your oversized windows, panoramic. May mga security screens. And ito uli yung access naman natin papunta sa covered lanai. So kung nandito kasi yung dining area, kitang-kita mo rin yung swimming pool or pwede mo naman na-extend ang dining area mo up to the covered lanai. Pwede ka rin maglagay doon ng table o kaya pag may mga gatherings kayo, mga birthdays, mga party. Ayan, ang ganda nitong flow nung yung dining and covered lanai para pag maraming guests yan, dyan sila kakain. At meron tayo ditong bar. Double na rin siya as breakfast nook. Kahit maglagay ka ng 4 na stools, okay din. May mga lighting fixtures din dito. At this is your big space. Kitchen. May center island. Tapos meron kang wine chiller, oh. Ayan. Kailangan talaga may wine chiller para pag iinom ka ng wine mo, dyan mo lang sila kukunin. At very huge center island. At syempre, usable naman lahat ng space kasi cabinet siya. And meron din tayong double sink. At maaliwalas dahil meron kang window rito, may security screen. Tapos kung napapansin nyo yung ating mga cupboards, glass siya. So kita natin yung loob ng ating mga cupboards. And you have your 5-burner stove. Meron ka ring Elba na range hood. Ito yung sa part na to, puro mga glass. Pero this time naman, ito, mga talaga namang covered siya. Tapos, dahil modern, wala nang mga handle. Sa baba, madali mo lang siyang mahahawakan. Tapos may mga LED lights ka rito. So ito, mga additional shelves. You have your Elba na oven, microwave. Ito, additional storage space. And these are all your pantry. Puro mga food pantries na lang naman ito. Ayan, so ang dami mong lalagyan ng mga food. O dito, pwede ka pang maglagay ng rice cooker, ng mga blender. May mga lights din siya. Mga soft close naman, yung mga cabinets. Sulitin ko lang uli yung cabinet dito. Tingnan natin yung mga interior. So, all modular cabinets siya. Let me see. And all modular type cabinets. Meron dito AC ha. Tapos dito ka pwedeng maglagay ng kahit malaking refrigerator, kasyang-kasya dito. At kung natatandaan nyo, meron na akong pinuntahan kaninang clean kitchen. Ito naman yung access nun. So, dalawa yung access ng iyong daily kitchen or clean kitchen. Dito sa iyong show kitchen, ito yung door. Tapos, yung kanina, yung hidden door lang na hindi naman halata, iyan naman siya. O, di ba natandaan niya na? So, dalawa yung malaking kitchen mo. Pero ito talaga, syempre, talagang showcase kitchen. Bagay na bagay ito sa mga magagaling magluto, masasarap magluto. Sabi ko nga sa inyo, meron itong parang pinaka lower level or basement. Pupuntahan natin yon. Ito tayo dadaan sa staircase, pupunta sa living room. Very grand yung living area natin, no? Itong mga to are all tempered glass. Tapos lahat ng mga wood sidings are all Nara. At malapad siya, ha? Pwede rito dalawang umaakyat or bumababa. So bababa tayo para makita niyo yung basement kung saan pwede mag-park ang 12 cars. Let's go! At eto na nga yung basement. Dito makikita ang driver's room, helper's room,
mudroom, laundry room. Ito, nakikita nyo na meron pa tayo syempre yung elevator dito. So, kung mababa ka, yun, very convenient dahil nga sa elevator. At ito na yung pinaka, I think this is the driver's room. May own bathroom siya. Ito naman yung helper's room. Ito mas malaki kasi helper's room to kahit mga 4 pwede dito basta naka-double deck sila. Tapos meron silang floor to ceiling height na cabinet. Tapos meron din silang own bathroom. Halak na. Pero ditong yung helper's room. Kasi nga minsan ang helper pagka ganitong kalaking bahay, minsan 3, minsan 4. Another room, pero ito naman pinaka laundry room nila. Malaki rin ha. So dito ilalagay yung mga washing machines. Ayan, tapos meron ka rin dito sampayas. Tapos ito, pwede rin hugasan itong sink na to. So talagang enclosed ang iyong laundry area. Ito namang door na to leads to the mudroom. Actually, itong mudroom na to, lagayan siya ng mga shoes. Para siyang shoe cabinet or shoe room. Pero may malaking mirror tsaka sabitan ng mga coat mo. Kasi minsan kung galing ka doon sa parking, tapos lalagyan mo na yung shoes mo, dito ka sa mudroom pupunta. At eto na nga, yung sinasabi kong fully covered parking. Ito yung portion na kung gusto mo lang yung mga talagang baby mo na car, dito sila. Kasi I think dito kasya mga 4 na sasakyan. Tapos yung open parking natin kasya kahit mga 8. Itong door na to, dito lang naman yung sa water. Ang laki nito oh. At meron pa siyang cabinet para sa mga gamit mo sa sasakyan. So itong buong to, puro cabinet na lang siya. Ang laki ng iyong parking. Meron pang part dito na parking pa rin naman. Pakita ka na sa inyo. Ang taas din ng iyong fence dito. Tapos yung hagdan, kung natatandaan nyo sa garden, merong staircase. Ito na yon, paakyat yan dun sa garden at sa swimming pool. Ang laki naman kasi ng lot area nito, 611 square meters. May total of 7 bedrooms ang iyong mansion. Siyempre, plus the maid's room, plus the driver's room, sa laundry room. At bago ko nga ipakita ang iyong second floor, request ko rin naman na i-visit mo na yung ating website na www.homesearch.ph para makita mo yung pictures nito at marami ka pang makita mga nice houses. Ngayon, akyat na tayo. Ito pa rin yung tempered glass, tapos mga Nara woods, itong ating staircase na malapad. At ang ganda nung mga lights, no? Kapag gabi, kahit yung mga step lights lang yung naka-open, ang ganda na rin tingnan. Dito sa second floor yung 4 bedrooms. At eto na nga yung open to below. Mas kita natin dito yung chandelier at saka itong ating artistic na design na ceiling treatment. Siyempre, kita-kita natin yung living room at saka yung swimming pool, oh. At eto na nga yung unang bedroom na nakita ko. So, papasukin na natin. Check natin kung gaano kalaki ang iyong bedroom number 1. No wonder na talagang luxury home siya dahil sa mga spaces. Lahat ng bedrooms talaga nila is huge. Eto, meron ka rin TV area or media wall. Yan, may mga shelves na. Tapos may mga provision for easy. Tapos yung flooring niya, lahat talaga wood Nara. Yung malaking slab ha. At meron kang panoramic window na may security screens. Tapos ito yung door mo. Mga sliding door naman. Actually, ang purpose kasi ng mga sliding door mas space saver siya. Pero mas tingin ko sa aesthetics. Kasi diba ang ganda tingnan ng door pag may mga nakalagay na metal na gano'n. Meron siyang mini walk-in closet at ito na nga yung bathroom. May bidet na. Tapos ang ganda ng pattern ng tiles. Ito naman mga tempered glass. Meron ka ring bathroom dish. Let's see the other bedrooms. Dito sa hallway, meron kang mga linen cabinets. Itong buong wall na to, puro linen cabinets din siya. Tapos nakikita natin yung swimming pool area and open to below. Habang pumupunta tayo dito sa bedroom number 2, type ko yung kanilang mga doors. Pare-pareho ng mga design kagaya dun sa baba. At may
provision na rin for a CCTV. And this is your bedroom number 2. Na sa palagay ko, mirror lang nung isang bedroom. Pero similar silang maluwag. Dito ka maglalagay ng bed. May mga provision for telephone. Ito, panoramic windows din. May mga security screens. Tapos pare-pareho na, no? Meron silang kanilang mga media wall or TV wall dito. Meron siyang sliding door din. At mini walk-in closet din. Pero this time, para mas malaki ng konti, itong kanyang walk-in closet. Tapos, ito na yung bathroom. So, same-same na lang yung kanilang looks. Parehong nice, no? Parehong appreciate natin yan. At, pumunta na tayo sa third bedroom. This time, mas malaki itong bedroom na to. At, high ceiling siya dito sa part na to. At corner room, kaya mas maraming window. Actually, ako mas gusto ko yung corner room kasi nga mas maaliwalas, mas maganda yung kanyang air dahil pag binuksan mo itong mga windows na to, di ba? Pasok talaga yung hangin, tapos maliwanag din siya. Dito sa side na to, kita naman natin yung swimming pool. Pare-pareho na yung buong second floor, nara wood flooring. Tapos ito, meron din silang mga TV rack or media wall. At ito yung papunta sa kanyang bathroom. Sliding door pa rin. Pero this time, mas malaki itong kanyang walk-in closet. Parang his and her. Although hindi ito yung master bedroom, no? Pero parang siyang mini master bedroom. So, his, hers closet. Tapos mas malaki rin yung bathroom. Tempered glass. Itong mga ginamit dito. Yung tiles siya, the same na rin naman. Pero ako mas type ko itong bedroom na to. Kasi malaki siya eh. Pero pupunta tayo sa pinakamalaking bedroom at iyon nga ang iyong master bedroom. Opposite lang itong bedroom na to at ayun na siya. Meron ka uling linen cabinets dito. Kasya na lahat ng iyong mga beddings. Meron din dyan circuit breaker. At eto nga yung sinabi ko kanina, yung elevator. So hindi pa siya gumagana pero kasya rito kahit mga 3 or 4 na tao. At kung kailangan maglagay ng wheelchair, kasya din. Kaya very good yung mga may elevator kasi future ready yung house. Just in case yung ating homeowner ay ayaw na umakit na hagdan, ayan, meron naman siyang elevator. At eto na nga ang door ng iyong master bedroom. Kaya naman double door siya. At titingnan na natin. Parang 2 rooms yung katumbas niya doon sa mga una pinakita kong room sa inyo. This is a huge size master bedroom na merong nakalagay na ganitong design para ma-emphasize na dito ka pwedeng maglagay ng iyong bed opposite kasi ito dito ka naman maglalagay ng TV. So just across will be your king size bed. O ito na yung pinaka headboard mo. At itong master bedroom, meron din siyang own balcony. Tingnan natin. Kita natin ang community ng Ayala Alabang. Ang ganda na nga ng location nito kasi kita natin doon yung mga buildings ng Madrigal, ng Philinbes. Tapos ito yung nakita nyo dun sa harapan kanina. So, naulit siya dito. May repetition. Mga breezy blocks ang tawag dyan. Or mga decorative blocks lang. May pagka-retro style. Pero modern din naman. So, maluwag pa itong iyong balcony. Pwede ka pang maglagay dito ng mga outdoor furniture. At tingnan natin ang iyong walk-in closet at bathroom. Ito na yung door na yon. That leads to a big walk-in closet. His and hers din. Ang dami mong mga cabinets. Tapos itong side na to, puro mirror. Sliding mirror siya. Puro cabinet na tong area na to. Tapos dun sa kabilang side, ito naman ang iyong vanity. Tapos fully air-conditioned room. Ayan, mga cabinet pa rin to. So, hindi ka mauubusan ng space para sa iyong mga gowns, sa mga damit. O, ito na yung vanity area. Tapos yung flooring niya, ganun pa rin, no? Nara wood pa rin. Tapos naka-separate siya nitong door na to. Ito na yung bathroom. Super size din yung iyong bathroom. So, itong side na to, ito na yung water closet, may bidet ka. Tapos, ang laki pa dito. Meron ka rin bathroom niche, patungan ng iyong mga skincare. Tapos, his and hers ang iyong sink. Meron ka ring mirror. At itong part na to,
Nandito na ang iyong shower at nandito na rin ang iyong bathtub. So may malaking shower area. Grohe yung brand ng ating mga showers. Tapos ito may bathtub ka rito. Oh, ang nice ng bathtub. Medyo cozy rin siya. Kaya parang kung gusto mong i-massage ang iyong skin habang nag-bath, ayan, meron yan nakalagay doon. Electric data of massage bathtub. Jacuzzi. Tapos ito na yung mga towels. Ito naman mga tempered glass din siya. So, do you like your super size walk-in closet and bathroom? Pero there's more ha, kasi meron pa tayong third floor na aakatin na natin in a while. So, let's go na dun. Third floor, may 2 room pa at may roof deck. Let's go. Ito na yung roof deck or party area. Nasisilipin na natin. Spacious din ang roof deck dito sa third floor. Ano bang ginagawa sa mga roof deck? Maliban sa party. Kasi inisip ko pag may mga small gatherings, pwedeng ganapin dito sa iyong roof deck. Mga tempered glass naman to. Tapos ito, medyo mataas oh. O diba, mataas siya. Comment nyo na lang sa ating comment section below the video. Ano ba bang mga suggestion nyo? Ano bang ginagawa dito sa roof deck? Siguro pag mga Valentine's, inaayusan to, pinapaganda. Tapos dito kayo nagsiselebrate ng iyong loved one. Tapos nakikita nyo yung mga stars, moon. Dito sa part na to, kita ko yung swimming pool. These are all tempered glass. Pero meron pang 2 rooms dito sa third floor na titingnan na natin. Let's go. Another bedroom. Pwede itong gawing office. Pwede rin naman gawing gym, playroom, hobby room. Pero lahat talaga ng room na papansin ko, pare-pareho meron silang nilagay na TV rack or media wall. Tapos itong mga sliding doors. Ito meron pa rin walk-in closet. So lahat ng bedrooms may own walk-in closet, may own bathroom. Ito naman yung bathroom niya. Tempered glass. Meron pang isang room. Yun naman ang tatawagan nating multi-purpose room. Nakatabi lang ng ating room na to. At nakita ko na naman yung elevator. Kaya napaka-useful, no? Nasa ground floor siya or nasa basement siya. Tapos hanggang dito sa 4th level ng house. Andito ang iyong elevator. At this is the last bedroom or the last room that we can call as your family room. Pwedeng TV room, gym, playroom. Ang ganda na itong wall na to. Ito rin yung kanina dun sa baba, diba? So, ginamit uli yung ganitong elements na talaga namang nakaka-modern ng bahay. Tapos dito naman sa side na to ang iyong windows. Nakikita nyo, may mga buildings doon. Ayun no, parang may nakikita akong, I think that's a hotel. FEU Alabang. Ang dami mo nang nakikitang building dito. Malapit lang kasi ito sa harapan ng Ayala Alabang. As in, medyo bukana lang siya ng subdivision. Kaya naman napakaganda ng location nito. Tapos yung price nito at saka full details nandyan naman sa ating description box below the video. Kaya naman kung interested ka sa bahay na to, pwede mo na akong tawagan. Ngayon naman, request ko na i-click mo na yung subscribe button here. Ito yung mga latest videos at ito naman yung mga similar videos. And thank you very much for watching and I'll see you on the next video.